Yan po, maminamahal, sinasabi ng Biblia. Yung being dull of hearing and are become such, have need milk and not strong meat. Ibig sabihin, tumagal na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, ang kanyang dapat mapakinggan pa yung mga gatas. Wala pang mga ikalalago, hindi pa lumalago. Sabi, nagsipurol sa pakikinig. Imbis na dapat kumain na, maminamahal, ng mga pagkaing matigas, ay nangangailangan pa ng gatas. Ibig sabihin, maminamahal, yung kumbaga sa literal na paliwanag, 30 years old na, gusto pa ng gatas. Ha? Yung nag-edad na siya ng wastong gulang, maminamahal, 20 anyos na, gusto pa, maminamahal, na nakahiga pa sa crib at humingi pa ng gatas. Hindi ganun, mga minamahal. Ganun din po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat po, maminamahal, pagkatapos po ng 3 taon, tayo po ay dumalago na sa pananampalataya. Dapat tayo po ay nagbubunga na. Sabi rito, maminamahal ng banal na kasulatan, sabagat ng kayo'y nararapat ng maging guro dahil sa kaluwatan, ay kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ang unang simulaing aral. Aral ng Diyos na naging tulad ng mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Ibig sabihin, maminamahal, dapat naging guro na, naging dapat siya na ang nangangaral, dapat siya na po, maminamahal, na nagtuturo, pero kailangan pa rin siya turuan, mga minamahal, at hindi pa kailangan pakainin ng pagkaing matigas, sapagkat mga minamahal ay hindi niya pa kaya, madali pa siyang matisod. Kasi sabi na nga, banal na kasulatan, mga minamahal, sa Ephesians 4:14, upang tayo wag nang maging bata pa, na napapahapay dito at doon, dinadala na magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuan, ayon sa mga lalang ng kamalian. Yan po, maminamahal, ang nagiging dahilan pala, kaya po nagiging tayo po'y katulad ng bata na napapahapay dito at doon. Kasi nga, namimili po tayo ng mga ngaral. Namimili po tayo, mga minamahal, na pakikinggan. Dapat po, maminamahal, lahat po ay handa natin tanggapin kahit sino pa siya, kahit ano pa siya. Dapat, maminamahal, ang tinitignan natin sa isang mga ngaral, yung kanyang aral, yung kanyang turo, hindi yung kanyang ugali, hindi yung kanyang magandang pangungusap, hindi ganun. Ang titignan po natin yung dala-dala niyang aral. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, be no more children tossed to and fro. Huwag tayong maging katulad, maminamahal, ng bata pa, na napapayapay dito at doon, dinadala sa magkabi-kabila na lahat ng hangin ng aral. Meron mga ganong Kristiyano, dito tayo dito tayo dumalo sa isang lugar na dahil magandang mangaral ang mga mangangaral dyan. Tapos pag hindi na naman nila nagustuhan, dito tayo, lipat tayo na outstation. Ito, pakinggan natin ito, maganda yung mga ngaral dito, magaling magpaliwanag, hindi ganun. Ang isang malago at mabungang mananampalataya, maminamahal, kahit sinong mangaral, tatanggapin nila, sapagkat ang tinitignan nila dyan ay hindi po yung mga ngaral, ang tinitignan nila dyan, yung dala-dala nilang aral, na kapag ipapamuhay natin, tayo po'y magiging mabunga at magiging malago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang tanong, on what I feed if I am to become a matured Christian? Ano po, mga minamahal, mga dapat nating kainin o dapat nating pakinggan para tayo po'y maging matured na mananampalataya, maging yung tinatawag po, mga minamahal, na malago sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi rito, katulad ng binasa natin kanina, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na sabi po rito, gaya ng sanggol na bagong panganak ay nasa inyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Nasain natin, kahit matagal na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, huwag niyong pagsawaan ang paglilingkod sa Diyos. Huwag niyong pagsawaan ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, maminamahal, ay pagkain po ng ating kaluluwa. Hindi yan pinagsasawaan. Hindi yan tinutulugan. At hindi yan, maminamahal, iniiwasan. Kung gusto natin na tayo po'y maging mabunga at maging malago, sabi ng banal na kasulatan,
kinakailangan po natin mga minamahal ng proper food for proper growth para tayo po ay lumago, mga minamahal. Sabi po ng First Peter, dito na sa Jeremias 15:16, at dito sa James 1:21, sabi rito, tanggapin natin may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Basahin muna natin ang Jeremias 15:16, isunod natin ang James 1:21. Dito sa Jeremias chapter 15 verse 16, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos na mahukbo. Dito sa James chapter 1 verse 21. Kaya't iwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Yan po, minamahal, ang una po nating gawin. On what I feed if I am to become a matured Christian. Ano ang mga dapat nating kainin spiritually? Sabi rito, proper food and proper growth. Para tayo lumago, minamahal, sabi, ang iyong mga salita ay aking nasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoon Diyos, ng mga hukbo. Ibig sabihin, minamahal, ang salita ng Diyos ay kilalanin po natin pagkain ng ating kaluluwa. Kainin po natin. Sabi nga ng banal na kasulatan dito sa, kung idadagdag natin ng Jeremias 42 verse 6, sa mabuti o masama, sa mabuti o masama ay aming pakikinggan ang salita ng mga Panginoon, kung idadagdag po natin yan. Kasi may mga mananampalataya, minamahal, namimili sila nung katinantay nga. Ibig sabihin ng katinantay nga, yung gusto lang nilang mapakinggan yung masarap. Masarap pakinggan yung hindi na-open yung kanilang pananampalataya, hindi nasasaktan yung kanilang kalooban. Hindi po ganun. Dapat, mga minamahal, mabuti o masama, sabi ng Jeremias 42 verse 6, sa mabuti o masama ay amin tatanggapin ang salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ito ay para sa ikalalago natin. Kaya hindi, idagdag natin itong talatang ito. Dito po sa Jeremias chapter 42 verse 6, maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoong nating Diyos, na siya namin pinagsusuguan sa iyo, upang ikabuti namin, pagka aming tinalima ang tinig ng Panginoong nating Diyos. Amen. Nakita nyo, minamahal, maging mabuti o maging masama. Minsan iniisip po natin, minamahal, kapag medyo nasaktan yung ating ego, kapag minsan, minamahal, nasaktan yung ating damdamin ng salita ng Diyos, parang iniisip natin masama yung salita ng Diyos. Hindi po. Hindi po masama ang salita ng Diyos. Lahat ng salita ng mahal na Panginoon, ito po'y para sa ikabubuti natin. Kailangan natin naisip na minsan masama ang salita ng Diyos pag medyo nasasaktan yung ating ego. Pag natatamaan po yung ating mga kahinaan, nasasaktan po tayo. Kaya minsan iniisip natin na hindi mabuti yung salita ng Diyos. Pero ang totoo niyan, sabi nga, maging mabuti o maging masama, ay tatalimahin namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya namin pinagsusuguan sa inyo upang ikabuti natin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Ito po'y para po sa ating mga kabutihan. Ano sabi ng Biblia? Sabi, we need strong meat and not milk. Kailangan natin minsan kasi, minamahal, na makarinig po tayo ng mga matitigas na aral, hindi palaging gatas. Kasi kung halimbawa, nag-edad ka na ng 10 taon, nag-edad ka na ng 20 years old, nag-edad ka ng 30 years old, tapos puro gatas pa yung iniinom mo, hindi ka lalago, minamahal, hindi ka, baka madapain ka. Madali ka matisod, madali ka madapa, minamahal. Kasi sabi rito, sabi ng Hebrews 5, talatang 12, sapagat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling kayo nangangailangan na kayo turuan nino man ang unang sinimulaing aral ng Diyos, at naging tulad ng mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Yan po, minamahal, ibig sabihin, yung
Dapat po ang kinakain na po natin sa salita ng Diyos ay mga matitigas na, yung ikatututo na, yung talagang tinuturo na po tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Maminamal, pero sabi, ay ang ating hinahanap ay yung pang gatas. Mga minamahal, sabi yung mga simulaing aral. Yun ang ating gustong paborito kahit na matagal na tayo sa pananampalataya. Hindi po tayo lalago. Mga minamahal, sabi nga, escape from your comfort zone. Mga minamahal, lumayo tayo sa yung puro magagandang aral, yung mga magagandang ikaaliw lamang natin, yung comfort, puro comfort. Sabi rito, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi po rito, mararamdaman mo, mga minamahal, na ikaw ay lumalago na sa pananampalataya o sa paglilingkod sa Diyos. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 10, ay nanasain mo na, mga minamahal, yung pong mga, sabi, ikasasakdal, yung ikasasakdal natin, mga minamahal. Sabi po ito, pabasahin natin sandali yung 1 Peter 5 verse 10. Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10, at ang Diyos na mong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po mga salita ng Diyos, kung ito'y atin pong tatanggapin lahat. Sabi rito, maminamahal, ang Diyos ng biyaya. Ang Diyos ng buong biyaya, maminamahal, siya po ang magpapasakdal, siya po, maminamahal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin sa pamagitan po ng kanyang mga banal na salita. Yan po, maminamahal. Kaya nga, sabi rito, don't choose the word of God to hear. Huwag tayong mamili, maminamahal, ang mga salita ng Diyos na dapat lang natin pakinggan. Kaya nga, kung mababasa nyo ang banal na kasulatan, meron talagang nakakaaliw para tayo i-comfort, pero meron din mga bagay na tayo po, maminamahal, ay itinutuwid, itinatama. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 up to 3, sabi po rito, maminamahal, tayo po ay tinuturuan. Sabi rito, maminamahal, ipapangaral ang salita ng Diyos, tayo po'y sasawayin, tayo po'y sasawatain, maminamahal, tayo po'y tuturuan para tayo po, maminamahal, ay maging ganap na mga mananampalataya sa harapan ng ating malapang Panginoon. Basahin po natin ang 2 Timoteo 4, 2 at 3. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 and 3, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di sa kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga at magsipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. Yan po, maminamalang na nakalulungkot minsan sa mga mananampalataya. Yung sabi nga, mamimili sila ng katinang tainga. Sila na po mamimili ng kanilang mga ngaral na pakikinggan nila, yung nakapagbibigay ng katinang tainga. Sabi ng Biblia, maminamahal, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang mga magagaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisibunton sila sa kanilang sariling mga guro ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Yung mamimili sila ng mga ngaral na hindi po nasasaktan, hindi sila itutuwid, hindi sila itatama. Yung nakakabuti, napakaganda sa kanilang pakinggan, yun lamang ang pipili nilang mga ngaral, maminamahal. Pero yan po, maminamahal, isang kalugian para sa atin sapagkat hindi po tayo lalago at hindi po natin maabot ang talagang nais, mga minamahal, gawin sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa mga totoong mga ngaral, tinuturuan po ang mga mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sabi, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinod at pagtuturo. Ang mga totoong mga ngaral, maminamahal, hindi lamang puro patawa, hindi para lamang sa yung puro kaaliwan, para maging sabihin, maaliw ka sa pakikinig, hindi po.
Ang mga totoong mangaral, bahagi ng kanilang pangangaral, yung reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinod at sa pagtuturo. Yan po ang taglay ng mga totoong mangaral. Katulad po ng ating beloved pastor. Pag mapakinggan nyo ang ating mga pastor at kung hindi nyo kilala ang ating mga pastor, talaga minsan ma-open tayo, sinasabi po yung mga rebulto, sinasabi yung ating mga dapat iwasan, yung ating mga kahinaan. Pero pag nakilala nyo ang ating beloved pastor, wala nang talagang nagmamahal at nagmamalasakit sa ating kaligtasan, kundi ang katulad ng ating beloved pastor. Biro, nananalangin siya, mga minamahal, madalas namin mapakinggan, nananalangin madaling araw ang ating beloved pastor. Lagi siyang nananalangin na sabi niya, "Mala Panginoon, wala sanang mga mananampalataya ang maiwan sa rapture. Kung merong may iwan na mananampalataya, iwan mo na rin ako, Mala Panginoon. Kung merong mga Kristiyanong may iwan sa pagbabalik mo, iwan mo na rin ako. Ayoko may mga may iwan na mga mananampalataya." Ganun palagi po ulit-ulit narinig namin sa panalangin ng malapastor kapag nagpupuri siya ng madaling araw. Talagang sinasabayan namin minsan, pero napakahirap. Mahirap, talagang hindi po namin kayang sabayan niya. Kasi ang ating beloved pastor, buong bahagi ng buhay niya talagang nagpupuyat. Ang panalangin ng malapastor, 20 hours a day. Kung 24 hours ang buong maghapon, buong magdamag, maminamal ang ating beloved pastor, 20 hours ang prayer. Nakita ko yan at na talaga nasaksiyan po ng dalawang mata ko. Araw-araw po, maminamal, ang pinakapahinga ng malapastor, yung pong pagalimbawa, maminamal, may nagpupuri na ng mga manggagawa. Alas 6, gigising na kami, magpupuri na, maminamal, ang mga manggagawa. Ang ating beloved pastor, maminamal, ay iuupo sandali, magpapahinga mga 2 oras. Pero pagkatapos noon, magpupuri na naman. Pagkatapos namin magpuri, tuloy-tuloy na naman ang pagpupuri ng ating beloved pastor. Kaya nga, maminamahal, sabi ng nga banal na kasulatan, tandaan po natin ng mga ganitong mga tao, maminamahal, tularan natin sila. Maminamahal, upang tayo po ay maging totoong mga mananampalataya. Sabi rito, who must I follow if I am to become a matured Christian? Sino po ang mga dapat natin tularan? Sabi rito sa Psalms 37 verse 37 at 1 Korinto 11. Talatang 1, maminamal, katulad ng ipinakita ni Apostol Pablo, maminamal, gayahin po natin katulad ng ipinakita ng ating beloved pastor. Basahin po natin yung talata. Dito po sa Awit, chapter 37, verse 37, tandaan mo ang sakdal na tao, masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. 1 Corinthians chapter 11, verse 1, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Amen. Amen. Inuutusan tayo, maminamal, ng banal na kasulatan. Inuutusan tayo ng mga totoong lingkod ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Gayahin niyo ako gaya ng paggaya ko sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya inuutos sa Psalms 37 verse 37, tandaan mo ang sakdal na tao. Masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Gayahin natin sila, maminamahal, masdan natin sila. Tularan natin ang kalamang pananampalataya. At ang sabi, take the example of prophet who have spoken in the name of the Lord. Sabi ng James chapter 5 verse 10, sabi rito, maminamahal, na tularan natin ang mga propeta. Sabi, kunan yung halimbawa ang pagbabata, ang pagtitiis ng mga propeta, maminamahal, nagsalita sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga tutularan po natin. Ang mga mananampalataya na mainit naglingkod sa Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, maminamahal, na lumakad sa kalooban ng ating malapangnan at maging mga propeta. Sabi rito, maminamahal, sa Hebrews 13 verse 7, tularan natin, lalong-lalo ng ating mga minamahal na mamagulang sa malapangnan na nagbigay sa atin ng dakilang halimbawa, maminamahal, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya libasahin natin ang Hebrews 13 verse 7. Dito sa Hebreo chapter 13 verse 7, alalahanin niyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyong salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen.
Yan po, maminamahal, tinutularan natin ang ating beloved pastor. Kaya tayo, maminamahal, meron tayong prayer, maminamahal, 7 hours a day sa umaga. Meron tayong 3 hours, maminamahal, sa gabi. Sapagkat, maminamahal, yan pong itinuro ng ating beloved pastor. Sabi, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at pagdili-dili ng wakas ng kalang pamumuhay ay tularan nyo ang kalang pananampalataya. Sa ating mga ordinary Christians, sa ating mga hindi po mga full-time worker, pwede po, maminamahal, bago kayo pumasok sa inyong mga trabaho, dapat meron kayong prayer kahit 1 oras. Kung halimbawa, papasok kayo na alas 7, gumising kayo na alas 6, magpuri kayo, maminamahal, ng 1 oras. Bago kayo pumasok, kung kaya nyo pa, 2 oras. Tapos pagdating, bago kayo matulog, magpuri kayo ng 1 oras. Maminamahal, kaming mga manggagawa, meron kami 7 hours sa umaga. At sa gabi, meron kami 3 oras. Maminamahal, pero ang ating beloved pastor, maminamahal, nung nakasama pa natin ang ating beloved pastor, nakita po namin talagang 20 hours a day. Talagang tuloy-tuloy yan. Hanggang buong bahagi ng buhay niya, habang malakas siya, nakita po namin ang kanyang pagpapagal. At sabi, tularan natin ang ating mahal na Panginoon Kristo, lalo tigit, sabi, tularan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng 1 Peter 2:21, sapagat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, at kayo'y iniiwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Maminamahal, ang pinakadakilang halimbawa na tinutularan natin ay ang pagpapakita ng halimbawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin natin ang uling talata, maminamahal, Hebrews 6 verse 1. Sabi po rito, maminamahal, na tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy sa sakdalan. Let us go on unto perfection. Yan po ang ibig sabihin ng let us go on unto perfection. Yung tayo po, mga minamahal, ay lumakad na lumalago sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin yung talata. Hebrews 6:1. Dito sa Hebreo chapter 6 verse 1. Kaya tayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sabi, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, but let us go on unto perfection. Magpatuloy po tayo sa kasakdalan, maminamahal, na tayo tumigil na sa pagsasalita ng mga panimulaing aral, yung mga pambibi in Christ na mga aral, mga turo, kundi sabi, let us go on unto perfection. Ngayon, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon, kaya nga, ang mitiin nating aral ngayon, yung pong perfection, yung makapagdadalisay ng ating pananampalataya para maging handa tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Habang napapakinggan